gaya ng anong sabi nila sir at nila ma'am, pwede kang pumitas ng dahon, Oo, kainin mo sabay direkta. Yeah, okay ba? Yan. Ito, lalik, no? Oh. Hindi mo natin kainin ito dito. Ganito, ito oh. Ay, oh. Kita mo, lasa mo pa rin yung... Kasi nga, alam natin na wala Safe. silang nilalagay Safe dito na kainin. pesticide, insecticide. Very safe talaga to guys. Hindi naman sikreto kasi tinuturo na natin yun. Oh, alam mo naman si Sir Castor, talagang kilala ko rin tong pamilya nila na hindi talaga madadamot, lalo na sa pag-share ng knowledge. Opo. Ano po? At talaga namang simulat sa pulpa na natuto akong bumoto ay hindi ito nawawala sa amin. Salamat po. Thank you very much. Welcome po sa aming Lettuce Hydroponic Farm, ang Alanos Hydroponic Farm. Tuturuan tayo ni Sir Castor kung paano magtimpla ng nutrient solution. So sir, So, paano po ba timplahin to? okay, mayroon tayong tinatawag na nutrient solution na A and B, no? Opo. Tinatawag. Si A and B, ito yung combination ng nutrient solution na inilalagay natin dito sa reservoir natin. Una natin gagawin, itong A, ito po si A, ito ay calcium nitrate lang ito. Ano, calcium nitrate? So, yung calcium nitrate na nabibili natin ay tutunawin lang natin sa tubig, no? So, 2 ml per liter, na nakikita natin naman dito, na, so, ako na yung nagtimpla nito. Ano, ako na. Opo. Wala na Yung tayo. proseso ay hindi natin maipakita kasi doon tayo magtitimpla dapat. Oho. Pero ito, ready na to. Ready na to. Kaya, ako na rin ang nagtimpla. Oho. Pangalawa, ito naman si B, ay tinatawag na si B, ito yung kumpleto ang sangkap, yung Opo. tinatawag na NPK, ano? So, mayroon itong Nitrogen. yung CFF, no? Saka yung salt Oo. na pinagtitimpla namin. Tutunawin mo yon yung kulay red na ito, na pulbos yan, CFF powder. powder. Yung CFF na tinatawag. So, nandito rin yung nakalagay kung ilang ml per liter of water. So, nandito rin po nakalagay. So, ito ay equivalent of 1 liter ito. Ito, 1 liter din ito. No? So, pag nakagawa na tayo ng A and B, ay atin na ngayon ilalagay dito sa Dito. reservoir. Ito po yung tinatawag na Reservoir. Ito. Water Water reservoir. reservoir. Oo. So, ito po ay fresh water. Fresh water from aming source ng dito sa tangke. tangke. Oo. Then, Deep well. ating susukatin, yung tinatawag natin ppm ng tubig. Parts per Yung million. parts per million ng ating tubig, from fresh water, mayroong standard ito na makikita tayo. Halimbawa, yung lumabas dito is 500 to 700 ppm. Oho. Ibig sabihin, okay yung tubig ko. No? Asa na yung water. tabo na ano, dapat Pangalawa, ay di ilalagay na natin dito. hindi mapakita sa tabo. Itong CA, it's either, ano na unahin mo, pwede. Oho. Pag inilagay na natin si A dito, ating mimix, hahaluin din. So, kaya meron tayo dito oxygenator. At the same time, ito po ay panghalo din. Pwede natin palakasin ito. Yeah. Para pa-mix yung Mix po yung ilalagay natin. ilalagay natin. Ilagay na natin si calcium nitrate, si A. So, after that, isusunod na natin itong ating kompletong pataba. Oho. Yung NPK na tinatawag. So, i-mix mo din yan, haluin din. So, after a minute, no? After a minute, kukuha tayo ng sampol, no? Ng tubig. Tubig na may halo na. Check naman natin I-check kung naman natin, una yung ppm din, kasi tataas ang ppm nito. Hanggang 1,000 to 1,500 pwede pa, no? Kaya atin ito okay, nasa ppm na tayo, parts per million. Ito na ito natin. Dati kasi 500 to 700 itong fresh water natin.
So, pumasok tayo sa 1,230. 35 o naglalaro siya dyan sa 1,200. Ano yung required ppm? So, yung ang required normal? ppm pag may nutrient solution niya is either 1,000 to up to 1,400. Pwede pa po yan, no? So, ibig sabihin, pasok po ako. Oho. Sabihin, tama yung ating nutrient solution saka yung calcium nitrate. Opo. Then, after po niyan, nakuha na natin yung ppm, yung pH naman, pH level. Dito naman natin makikita kung Alkaline ba yun? alkaline or acidic Oho. or tama yung ating timpla. Ano? So, Ano yung ang range? standard naman po, ang required naman pong standard dito is from 5.5 to 6.5 pH level. At pinaka-safe ka, 6.0 yung dapat. No? Oo. Dahil tayo, So, pag ganyan, sir, dahil ito ay nasa 7.8. So, ibig Opo. sabihin, mataas na ako. Yeah. So, ilang days po yan dati, puno, nasa level ako, tama. Oo. Tumaas siya, ang pH niya, naging 7.85. Dapat, So, malaki tinaas. So, Oo. ibig sabihin, sumobra yung aking calcium nitrate, sumobra yung aking NPK. Yung CAND, kailangan bawasan natin. Oo. No? Ang isang paraan po dyan, una, magre-refill ako, dadagdag ako ng tubig para bumaba yun, Bumaba bumaba yung siya. pH. Or, pag mataas pa rin, gagamitan na natin itong tinatawag na pH, pH down. down. So, ito'y gawa din po ng Nutri-Hydro, pH down. Sabihin, pag hindi ko siya mapababa sa pamamagitan ng Pag-add ng fresh water. fresh water, at saka ito, magdagdag ako nito, ay kailangan Ito ko na yung mag-pH last down. na option Yeah, natin. Yan po yung last option. Pero hindi naman usually dapat mag-rely tayo lagi dyan sa pH down. Oho. Una-una, napakamahal nito. Usually naman, sir, kapag nagdagdag na tayo ng tubig dyan, so talagang bababa talaga siya. Nababa po. Pero kailangan mapaabot natin sa 6.0. Oo. 5.5 to 6.5. Nasa middle ka, 6.0. Ibig sabihin, tumaas bumaba, safe ka pa rin. Diba? Oho. Ayan. So, ito yung last natin, application. In Oo. case na hindi natin mapababa yung pH So, level. hintayin lang natin to na madagdagan yung tubig Ayan. para bumaba yung ano. Mamaya magre-refill ako Aha. kasi ang purpose natin, yung pump natin po kasi hindi dapat matuyuan Oho. para yun ay kasisira ng ating submersible pump yan. Okay. Dapat Kaya nakalubog. na tuyuan, walang masipsip na tubig, yun ay kasisira niya. Kaya kailangan po ay monitor din, nakamonitor din. Opo. Mababa na siya pa. So, may leak ako kaya may palanggana kasi Ah. hindi pa ako makapag-fill up ng mga leak niya. Oo. Kaya, hindi pa. Oho. Pero ating sayang kasi nung solusyon ng tubig. Oho. Yun naman ang pinandidilig namin doon sa mga kamatis. Ini-refill sa plato. Yeah. Saka sa pipino. Yan, yan ako na. Napakagandang So, ano. ito sir, isang rason kung bakit tumaas ang pH level natin. So, dumaloy na kasi siya dito sa mga styro cup na mayroong kukupit, no? Oho. Ang kukupit natin, once na inilagay natin dito, tinaniman, may sarili na siyang calcium nitrate. So, una, binuffer ko yan, binabad ko sa calcium nitrate yan. Then, may sariling calcium nitrate po itong kukupit. So, pag dinaanan ng tubig natin, bababagsak dito, kaya tumaas yung ating pH level. So, kaya kailangan din natin i-monitor yan kasi nga, hindi naman kailangan itong halaman yung masyadong mataas ang pH level natin. Yung ating NPK na ini-a-apply dito. Hindi naman kailangan. Halos Ito lahat pa. naman, sir. Lahat ng sobra. Oo. Hindi Lahat ng advisable. Ano. Oo, papa itong ano, nasa So, gitna. added ito na para ano to, yung Nutrients. seaweed extract, no? Pang foliar. Ito yung Foliar foliar. fertilizer. So hindi rin ito pesticide, hindi rin insecticide. Ito po ay Organic fertilizer sa dahon. Foliar. So, Ini-spray siya sa gabi. dahon. Ang application naman po nito every o hapon 5 o'clock hanggang gabi or umaga yung hindi pa nasikat ang araw.
Kasi pag naarawan naman in-spray mo na baka masunog yung dahon, masusunog. So, kaya hindi advantage yung mag-spray ka na mainit. No? Meron pa kami inilalagay isang iron. Iron chelate. May iron kami na inilalagay pa rin dito. Oo. Dagdag nutrients. Dagdag nutrients yun. Pero hindi nakaka-apekto sa pagtaas, pagbaba ng pH level natin. So yung tubig pala niya cycle lang. Ano? Oo. Paikot-ikot lang siya. So, ito naman po, ang purpose naman natin ito, ang tinatawag na oxygenator ito. Kailangan may oxygenator. Kasi, kailangan na ng oxygen. Yung mga bubbles na yan, nagsisilbing oxygen ng ating halaman para siya ay bumugawas, ika nga ng maganda. Ano? Kaya may oxygenator tayo. Para mag-create ng bubbles. Ayan. Kasi pag ini-pull natin yan, ang daming bubbles, di ba? Ayan. Yan yung oxygen niya ng ating lettuce ng mga halaman. Dadaloy sa mga halaman. Kailangan ng halaman. So, dahil hindi naman natin kailangan i-pull yan, dahil tatlo-tatlo na yung nag-create ng bubbles, pang-apat na ito, kaya kita niyo po yung ganda ng resulta, di ba? Oo. Kita mo yung... Tsaka napakasarap nung yung juicy talaga yung mga salad nila kanina. Napakasarap guys. So ito yung yung romaine. Romaine variety. So, yan. Gaya ka anong sabi nila sir at nila ma'am, pwede kang pumitas ng dahon, kainin mo Sabay direkta. Yeah, katulad Yan. ito. Lalik, no? Oh. Hindi ba natin kainin ito dito? Ganito, ito oh. Ay, oh. Dito mo, lasa mo pa rin yung... Kasi nga, alam natin na wala Safe- silang nilalagay safe dito na kainin. pesticide, insecticide. Very safe talaga to guys. So, meron pa ba tayong hindi na-discuss sir? Ito po ay, muli po, inulit ha, gawa po ito sa Hydro. Ito po ang nagpo-produce ng mga aming ginagamit dito. So, sa mga viewers naman po natin na may mga farm na gustong subukan din ang brand na to, saan po sila pwede makabili yan? Shopee or Lazada. Katanim Shopee or Lazada. Store. Okay. Katanim store, or pag kunti lang ito, kailangan. Katanim. Katanim. Oo, yan. Katanim store. Kay Sir Marvin Baisa yan. Yung Katanim Store. Yung sa mga beginners naman sir, pag gusto nyo subukan muna sa inyong bahay, try kayo mag-drop dito sa akin. Meron akong available naman na pwedeng ipaluwag sa inyo, ibigay. Wow. Diba? Ganyan si Sir Castor. Pinagkahapon yung bisita namin, sir. Naging siya lang, sabi niya, babayaran niya, kalahati lang daw. Try lang daw niya sa kanya, lettuce na nakabox. Pangarap ko sir. Libre na lang kakaya. Sabi, uy, ang dami namin libre kahapon. Ito. Ang tawa, ang ating bisita. Kamatis. Pangarap ko magkaroon din ako ng ganito sir. Yeah. With your guide. Kontakin mo ako. Tutulungan din kita mag-set up ng ganito. Ang aking package naman po ay hanggang sa 2 harvest na matuto ka, hindi kita iiwan. Diba para sa sisiw, sa manok, pag itinuntun mo, naroon pa yung inahin. Sure. Pero pag pwede Naka-guide. na iiwan na. Oo. So ganun din tayo. Kasi useless kapag i-set up mo tapos iiwanan mo na hindi naman complete yung knowledge. May-ari, ba? So yun yung kasama sa package yun. So bari ano rin po kayo nag-set up na rin po kayo ng Yeah, ganito. kami nag-set up na to. Itong mga plumbing, ako na rin. Ako nag-installation na. So sa mga may gustong mag-start ng farming, pwede kayo magpa-set up kay Sir Castor Alano. Yeah. At hindi niya kayo iiwanan hanggat hindi kayo Natututo. sanay or maka-harvest para naman siguradong may balik sa ating investment. Yeah. Ibig sabihin ho, mula sa simula, tuturo ko sa kanila kung paano Supervision. maghalo, mag-lagay ng nutrient solution, at paano gamitin ito, at kung paano from sowing up to transplanting natin, then hanggang ma-harvest mo, tuturo namin. Si Mami, katulong natin si Mrs. sa expert siya dito pag sa sowing. Siya yung matrabaho niya kadalasan. Na overtime. Nabot na madaling araw. Pagpapalan. So, yun, sir, yun. Ganun lang. Kasimple.